Bumubuhos ang ulan na tila pinipiga ng langit ang bawat ulap. Ang hangin ay may dalang panaghoy. Sinasampal ang mga dahon, bumabangga sa mga yerong umaangat na at humahalo sa kalansing ng mga bintanang hindi naisara. Sa tabing dagat ay naroroon ang dalawang anino na nagagambala ng pagtaas ng tubig sa kanilang bahay na gawa sa kawayan. Ang isa'y matanda na nagngangalang Apong Miling, na nakabalabal ng manipis na telang hindi na makapagsasanggalang sa lamig, at ang isa na may isang dalagang nagngangalang Dina na nakatingala sa bubong na may butas na tinutuluan na ng ulan. Tina, humayok ka na at umalis. Kakainin na ng baha buong bahay na ito. Umakyat ka na roon sa butas malapit sa bubong para makatawid ka at makahingi ng tulong. Sige na, bilis! At kayo, saan kayo pupunta? Binabalak nyo bang manatili sa bahay na to kahit lalamunin na ng bagyo? Hindi ko kayo iiwan dito, inay. Kahit mauna na kayo roon, susunod ako. Malakas ang kutob ko na hindi kayo susunod sa akin eh. Hindi ako kakaasya roon, Dina. Mabuti pang iligtas mo na ang sarili mo. Marami na rin akong pinagdaanan sa mundong ito. Nagamit ko na ng husto ang buhay ko kaya hindi na masama kung ngayon ako mawawala. Sige na, makinig ka sa akin. Hindi ako papayag na sa bagyo kayo mamamatay, inay. Sa dami ng tinulungan yung tao rito sa bayan, siguradong may magmamalasakit sa atin na tulungan tayo. Maghintay ka lang, inay, paparating na sila. Muling tumingala si Dina. Ngunit sa isang iglap ay biglang namuti ang mga mata niya kaya nabahala si Apong Miling at napaatras. Hindi na ito bago sa kanyang paningin dahil madalas itong gawin ng kanyang anak. Ang pagputi ng mata na parang bulag, ang pagbabago ng boses at maging ang paraan nito ng pagtingin ay nanlilisik. Dina, anong nakikita mo? Sabihin mo sa akin! May paparating. Mga bangkang balak pumalibot sa bahay na to. Parang mga buhaya na gutom ng lumapa ng mga buhay na tao. Nagaan yung tagapagligtas pero isang hukbo ng kadiliman. Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganon, kailangan mo na ngang umalis. Marahil ako ang kailangan nila. Ilang taong ko na silang pinipigilan at nagkaroon na sila ng pagkakataong gumanti. Hindi ko hahayaang pati ikaw, Dina, ay galawin nila. Kaya umalis ka na. Mas makakatakas ka kung mag-isa ka. Matanda na ako. Mahihirapan na akong tumakbo. Hinawakan ni Apong Miling ang braso ng dalaga, dahilan para bumalik ang kulay sa mga mata nito. Hinila niya si Dina na hindi na nakapalagpa at saka itinulak sa butas para makaalis. Sa bubong ay nakaakyat si Dina at tanaw niya ang ilang bangkang paparating. Ang ibang sakay noon ay nagbabalak ng tumalon sa tubig at sumugod. Dala ng labis na pangamba, nahila ni Dina ang kanyang ina na wala nang nagawa pa. Bubuhatin ko kayo kung kinakailangan, pero hindi ko kayo iiwan ditong nag-iisa. Hindi ko kayang wala ang gabay niyo, Nay. Kung wala ka, hindi ko maaalagaan ang kapangyarihang ipinamana sa akin ng ninuno nating babaylan. Tumingalang muli si Dina sa langit, nawari ng hihingi ng lakas. Narinig niya pa ang ilang mga sigawan ng mga hukbong namamangka na nakakita ng kanilang pagtakas. Kapwa tumatakbo at nagmamadaling makasunod, ngunit huli na ang lahat. Nasapian na ng malakas na puwersa si Dina at naipasan niya ang kanyang ina sa likod bago kumaripas ng pagtawid sa mga bubong at tulay. Makapigil hiningang paglalakbay ang nangyari hanggang sa tuluyan na silang nakaalis sa tabing dagat at napunta sa kagubatan. Sa isang sandali, naglaho ang puting mata ni Dina at nabalik sa sarili. Agad niya namang nilingon ang kanyang ina na ligtas niyang naibaba sa damuhan. Inay, ayos lang ho ba kayo? May masakit pa sa inyo? Wala, anak. Ayos lang ako. Ikaw ang inaalala ko. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nabigatan sa akin? Hindi, inay. Mabuti pa dun muna tayo sa kuweba magpalipas ng gabi. Hanggang sa tumila ang malakas na ulan. Makakahanap din tayo ng bagong masisilungan. Sana nga. Nangihinayang ako sa bahay na itinayo ng iyong itay bago siya pumanaw. Akala ko ay doon na tayo panghabang buhay.
Doon ko na nakita ang sarili kong mamamatay. Inay, naiintindihan ko namang napamahal na sa inyo ang bahay na yun. Kilala ka na rin sa bayan natin dahil magaling kang manggagamot. Naroon ang lahat ng mga kagamitan mo. Pero wala tayong magagawa. Sa lakas ng ulan, mukhang matatagalan pa para humupa ang baharon. Pero pangako, babalikan ko ang mga gamit mo. Magpasalamat na lamang tayo at buhay pa tayo, Inay. Gusto ko magpasalamat, pero alam kong pansamantala lang ang kaligtasang ito. Sa pagtakas natin, mas lalong maraming madadamay. Sa patuloy kong paglaban sa kanila, dumarami din ang ating mga kaaway. Ikaw, may kapangyarihan kang matakasan itong lahat, Dina. Pwede kang magsimulang muli. Hindi ko gagawin yun, Nay, nang hindi ka kasama. Kaya pwede ba huwag kang panghinaan ng loob? Kahit isang bahid ng takot wala sa dibdib ko. Poprotektahan ko kayo, Inay, katulong ng kapangyarihan ko. Kung kailangan ko silang labanang lahat, gagawin ko. Para saan pa ang kakayahan ko kung hindi ko gagamitin sa mabuti? Hindi ako papayag na manaig ang kasamaan. Nagpatuloy na ang mag-ina sa kuwebang natanaw nila sa hindi kalayuan. Doon ay nagpalipas sila ng gabi. Hindi maalis kay Apong Miling ang pangamba. At habang natutulog si Dina, sinubukan niyang umalis. Ngunit hindi niya nagawa. Kung alam ko lang sana ang tunay na dahilan kung bakit nila tayo hinahabol, Dina. Pero hindi mo dapat yun malaman. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mo na muling magamit ang kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan mong humahatak sa kadiliman. Huni ng mga ibon ang gumising kay Dina. Agad siyang bumangon para hanapin ang kanyang ina na wala sa tabi niya. Subalit nakahinga ng maluwag nang makita ito sa labas na may kausap. Ayos lang ho kami. Wala po kayong dapat ipag-alala. Kami manlalakbay at dito kami inabutan kagabi ng bagyo kaya nagpatila muna kami. Pero aalis na rin kami. Sigurado ho ba kayo? Kasi maaari namin kayong tulungan kung wala kayong matitirhan. Maraming pabahay si Mayor dito. At ako, isa rin ako sa mga naambunan ng grasya. Ako nga pala si Kapitan Binsoy. Nag-iikot-ikot kami ng mga kasama ko para maghanap ng mga nasalanta ng bagyo. Kung isa kayo sa mga yon, huwag kayong matakot na sumama sa amin. Ganon ba? Sandali at tatawagin ko ang anak ko. Totoong nasalanta kami ng bagyo at nilamon ng baha ang bahay namin kaya napadpad kami rito. Kung totoong sinasabi mo, sige, sasama kami sa inyo. Dina, gising ka na ba? Narito ang kapitan dito sa bayan. Gusto niya raw tayong tulungan. Tuluyang lumabas si Dina at lumapit sa kanyang ina. Pinagmasdan niya rin ang kapitan pati na ang mga kasama nito. Wala naman siyang maramdamang masama dahil kung meron man, agad napuputi ang mga mata niya at makikita ang mga kaluluwa ng mga ito. Mabuti na rin at hindi dahil siguradong mawiwirduhan ang mga tao sa kanya kapag nasaksihan ang kapangyarihan niya. Anong lugar ho ba ito? Mawalang galang na po, Kapitan. Narito kayo sa Leyte. Hindi ba kayo taga rito? Saan pa kayo galing kung ganon? Tanawa na to. Nakatira kami sa Tacloban. Ang pangalan ko ay Miling. Ang tawag sa akin ng mga tao ay Apong Miling dahil isa akong albularya. Ito naman ang anak kong si Dina. 18 taong gulang pa lang siya. Ikinagagal ako kayo makilala. Hindi ko akalaing napakalayo pala ng pinanggalingan nyo. Mabuti at nakarating kayo rito ng ligtas. Balita ko mataas ang baha roon. Iniisip ko tuloy na inanod kayo ng baha rito pero imposible naman yon. Siguro ay dinala kami ng Diyos sa bayan ninyo dahil makikilala namin ang isang butihing kapitan na kagaya mo. Maraming salamat sa pagmamalasakit sa amin ng anak ko. Ay wala yun, Apong Miling. Natural sa amin ang tumulong at nasisiguro kung malaki rin ang maitutulong nyo sa lugar namin dahil isa kayong albularya. Mamahalin kayo ng mga tao rito. Mabuti pa sumama na kayo sa amin para madala na namin kayo sa lugar na pwede nyong pagtirhan. Kapit-bisig na naglakad si Apong Miling kasabay si Dina.
Sumusunod sila sa grupo ng kapitan na nagbabahay-bahay para kumustahin ang mamamayan ng kanilang bayan. Hindi ito pangkaraniwang ginagawa ng isang kapitan, kaya lubos na humahanga si Dina. Napalingon ang dalaga sa kanyang ina na panay ang tingin sa paligid na para bang hindi mapakali. Inay, ayos lang ho ba kayo? May masama ba kayong nararamdaman? Wala naman anak. Nag-aalala lamang ako kung nasundan ba tayo ng mga humahabol sa atin. Sana naman ay hindi. Sana magtagal tayo sa lugar na ito. Tiwala lang, Nay. Naniniwala akong mabubuti ang mga tao rito dahil wala akong nararamdamang kakaiba. Nakakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam na hindi ko naranasan nung nasa Tacloban tayo. Ngayon palagay ang loob kong makakatulog ka ng matiwasay, Inay. Sana nga, Dina. Nakarating na ang mag-ina sa tinutukoy na tuluyan ni Kapitan Binsoy. Namangha si Dina sa dampang nakatayo sa gitna ng malinis na bakuran. Ang inaakala niya kasi kanina ay maninirahan muna sila sa isang evacuation center, katulad ng mga naririnig niya tuwing may bagyo. Ngunit para siyang nasa isang panaginip dahil kahit isang dampa lamang ang nasa harap niya ay maaari nilang matawag na kanila. Wala nang naninirahan sa bahay na yan, matagal na panahon na ang nakalipas. Kesa naman gibain, hinayaan na lang namin. Katulad ng ilang mga kabahayan dito. Kapag may mga nasasalanta ng bagyo, ipinalilipat namin para may matuluyan. Kaya huwag kayong mahiya. Pwede ninyong pagandahin pa ang bahay na yan kung gusto ninyo. Maraming salamat, Kapitan Binsoy. Napakabuti ninyo. Lilinisin at aalagaan ko ang bahay na ito. Hindi ko inakalang pagkatapos ng bagyo may masisilayan kaagad kaming araw na puno ng pag-asa. Sa totoo lang, may pait at kirot sa puso ko nang mapagpasyahan namin ang anak ko na lumikas at lisanin ang bahay namin. Ngayon, hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa biyayang ito. Hulog na langit ang lugar na ito sa amin ni Dina. Maraming salamat sa inyo. Wala hong anuman, Apong Miling. Basta kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin o kaya sa mga kapitbahay rito. Bukas palad naman sila sa mga nangihingi ng tulong at katulad ko, madali lang din naman akong takbuhan. Malapit lang ang barangay hall dito. Mapupuntahan nyo kaagad ako kung may problema. Maraming salamat talaga, Kapitan Binsoy. Wala akong ibang masabi kung hindi salamat. Sige ho, mauna na ho kami. Aasikasuhin naman namin ang iba. Pwede na ho kayong pumasok sa loob para makapagpahinga. Sasabihan ko na lang pala ang mga kasama ko na padalhan kayo rito isa-isa ng relief goods. Nakipagkamay si Kapitan Binsoy kay Apong Miling pati na rin kay Dina. Kaso sa sandaling yun, biglang napatingala ang dalaga. Nagbago ang kulay ng mga mata niya at matalim na tumitig kay Kapitan Binsoy bago nagsalita. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng ginagawan mo ng mabuti ay mabuti sa'yo. Ikapapahamak mo ang ginagawa mo. Ha? Anong ibig mo sabihin, Dina? Apong Miling, ano nangyayari sa anak mo? Dina, bitiwan mo si Kapitan. Nagagambala mo siya. Itigil mo na nga ang pagbibiro. Hindi ito nakakatawa. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Isa sa mga araw na ito, magpapakita sila sa'yo. Huwag mo silang tulungan. Hindi nila kailangan ng tulong. Huwag mo silang papapasukin. Lulusubi nila ang buong bayan na ito. Dina, tama na, utang na loob. Hinawakan ni Apong Miling ang kamay ni Dina at inalis sa pagkakakapit kay Kapitan Binsoy na ngayon ay punong-puno ng kaba. Malalim ang paghinga at nababalutan ng takot. Nasaksihan niya ang pagbabalik ng kulay itim sa mga mata ng dalaga. Maging ang pagkalma nito at paghabol ng hininga. Anong klaseng nilalang ang anak mo, Apong Miling? Para siyang sinapian kanina ng masamang espiritu. Huwag mo na lang intindihin ang sinabi niya, Kapitan Binsoy. Sige na, umalis na kayo. Ako nang bahala sa anak ko. Sige ho, Apong Miling. Sinulyapan pa ni Kapitan Binsoy si Dina na ngayon ay parang nanghihina dahil sa ginawa nito.
Napailing na lamang si Kapitan Binsoy habang binabaybay ang daan papunta sa kalapit bahay. Samantala si Apong Miling naman ay agad na hinila ang kanyang anak papasok sa bago nilang bahay. Anak, bakit mo ginawa yun? Hindi pwedeng malaman ng ibang kakayahan mo. Ni isa bukod sa akin ay walang nakasaksi niyan. Paano kung matakot sila sa atin at paalisin tayo rito? Ito na lamang ang pagkakataon nating makapagsimulang muli. Patawad, Inay. Hindi ko ho sinasadya. Gusto ko lamang gantihan ang pagiging mabuti niya sa atin. Sandali, anong ibig mo sabihin sa winika mo sa kanya kanina? May paparating dito? Yun ba ang mga sumugod sa atin sa Tacloban? Hindi ko sigurado, Inay. Pero malaki ang posibilidad na hindi sila sumusuko. Malakas ang puwersa nilang hanapin tayo. Kaya nga kako hindi mo dapat gamitin ang kakayahan mo rito hanggat maaari. Baka dahil dyan kaya nila tayo nasusundan. Simula ngayon, wala kang hahawakang tao. Wala kang pakikitaan ng kakayahan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit, Inay? Kung hindi ko ito gagawin, anong magiging silbi ko? Hindi ko malalaman kung malapit na sila kapag hindi ko ginamit ang kakayahan ko. At isa pa, madalas ay kusang umaatake ang puti kong mata. Ginagabayan tayo ng ninuno nating babaylan. Kung ganon, kung hindi natin mapipigil ang kakayahan mo, mabuting dumito ka na lamang sa pamamahay natin. Baka sa ganon makapanatili tayo rito ng matagal. Ito na ang huli nating pagkakataon, Dina. Lalo na sa matandang tulad ko. Siguradong sa susunod hindi na natin sila matatakasan. Nangangamba kung palalakasin nila ang puwersa nila para matugis tayong dalawa. Tumango na lamang si Dina bilang pagsuko sa nais ng kanyang ina. Pumasok siya sa loob ng kwarto at doon ay nakita niyang maayos na kagamitan na kahit luma na ay mapakikinabangan pa. Pinagmasdan niya ang buong bahay. Halatang may mga nakatira nga rito noon. Ngunit kahit papano ay wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Si Apong Miling naman ay abala sa pag-aayos ng ilang bagay. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Pinagbuksan niya yon at nakita niya ang isang kasamahan ni Kapitan Binsoy na may daladalang isang malaking plastic bag na naglalaman ng mga pagkain. Magandang hapon ho, Apong Miling. Ako po yung kasama ni Kapitan Binsoy kanina. Ako na lamang po ang pinapunta niya rito para dalhin itong mga relief goods. May bigas dito at ilang mga dilata. May instant noodles din, condiments, tapos may mga shampoo, sabon, toothpaste at toothbrush. Pasensya na kayo sa nakayanan namin. Nako, walang dapat ihingi ng pasensya. Napakalaking tulong nga nito sa amin Maraming salamat, Junjun. Natatandaan nga kita. Kasama ka nga ni Kapitan Binsoy kanina. Kumusta pala siya? Natakot ba siya kanina kaya hindi siya pumarito? Hindi naman ho, Apong Miling. Talagang abala lang si Kapitan Binsoy kaya inutusan niya na kaming tulungan siya. Basta po kung may kailangan pa kayo, huwag kayong mahiya magsabi Bukas siguradong i-aanunsyo niya sa lahat ng mga trabahong pwede niyong pasukan para makabangon ba kahit papano. Kung hindi niyo kaya, maaaring kaya ng anak ninyo. Ay nako, hindi na. Mahina ang katawan ng anak ko sa pagtatrabaho. Magsisimula na lamang ako maghanap ng mga ilang halamang gamot para makatulong dito sa bayan ninyo. Bilang ganti na rin sa pagtulong niyo sa amin. Bukas din ang bahay ko para sa mga taong may sakit na hindi kayang magpa-ospital. Magandang balita po yan, Apong Miling. Ipagbibigay alam ko po sa mga naninirahan dito ang mabuti niyong kalooban. Maraming salamat po. Aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka, iho. Sumulya pa si Junjun sa loob ng bahay bago umalis. Nagkatagpo naman sila ng mga mata ni Dina na kasalukuyang nagtatago sa sulok. Napalunok na lamang sa takot si Junjun, saka mabilis na tumakbo paalis. Dina, anak, gising ka ba? Tulungan mo akong magluto. May mga dinalang ayuda si Junjun, yung kasama ni Kapitan Binsoy kanina. Nariyan na po, Inay. Magpahinga na po muna kayo at ako nang bahala sa kusina.
Kinuha ni Dina ang bigas at ilang mga instant noodles, saka isinalang sa pinaririkitang apoy ng kanyang ina kanina. Abala siya sa pagluluto nang umihip ng malakas at malamig ang hangin. Sandali siyang natigilan nang makaramdam siya ng bigat sa loob. Narinig niya ang ilang kaluskos sa labas at matapang niya yung sinilip. May isang madilim na anino siyang nakita sa hindi kalayuan na nakatambay roon sa puno at mukhang nag-aabang. Sino yan? May tao ba dyan? Magpakita ka! Junjun? Hindi ba't ikaw ang pumunta kanina rito para dali ng ayuda? Hindi dapat kayo rito pumunta. Bakit dito nyo piniling manirahan? Ilalagay nyo sa panganib ang bayang ito. Sino ka? Anong alam mo tungkol sa amin? Hindi kayo ordinaryong tao, tama ba? Ikaw, nakita ko ang kakayahan mo. Nakasaksi na rin ako ng ganyan nung bata pa ako. Ganyan ang kapangyarihan ng lola ko. Kaya mo makaramdam kung may aswang sa paligid, hindi ba? Oo, tama ka. Isa itong kakayahang pinamana sa akin ng ninuno naming babaylan. Baka ang tinutukoy mong lola ng lola mo ay ang babaylang tinutukoy ko. Hindi kaya magkamag-anak tayo? Wala akong pakialam kung kamag-anak ko kayo o kung ano. Pero hindi dapat kayo narito. Ang kapangyarihan mong yan ang magdadala sa iyo ng kapahamakan, pati na rin sa iyong ina. Ganyan ang nangyari sa lola ko kaya napadpad kami rito bago siya pumanaw. Kaya mabuti pang umalis na kayo rito kaysa madamay niyo kami sa gulo niyo. Matagal na kaming naninirahan ng payapa sa lugar na ito. Huwag niyo na kaming pahirapan pa. Wala na kaming mapupuntahang iba kung aalis pa kami rito. Si Kapitan Binsoy lamang ang mabuting taong tumulong sa amin. Marapat lamang nasuklian namin ang kabutihan niya. Kung kabutihan lang ang gusto niyong ibigay, mas mabuting umalis na kayo. Siguradong kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol dito, paalisin din kayo rito o ang masama pa, tugisin din kayo. Kaya hanggat maaga pa binabalaan ko na kayo. Dahil kung hindi kayo aalis, ako ang makakalaban nyo. Paalis na si Junjun nang mapatingala si Dina. Kasunod ay ang pagbabago niya ng mga mata. Nagimbal si Junjun nang tingnan siya at lapitan ng babae sa hinila patago sa isang grupo ng mga taong naglalakbay. Nagtago sila sa itaas ng puno habang pinanonood at pinakikinggan ang usapan ng mga ito. Lalo na ang pagsasalita ng pinuno na si Dominico. Sigurado ko narito lang sila sa paligid. Ito ang pinakamalapit na bayan mula sa dati nilang tinitirhan. Hindi sila makakalayo dahil matanda na ang apong miling na yon. At ang anak niyang dalaga, wala itong silbi kung hindi ang malaman lang na nasa paligid na tayo. Pero hindi niya tayo mapipigilan dahil oras na matunugan nila tayo. Huli na para makatakas sila dahil natuntun na natin sila. Napatingin si Junjun kay Dina na ngayon ay itim na muli ang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hinawakan naman ng dalaga. Ngunit sa sandaling yun, muling nagbago ang mga mata ni Dina. Ikaw, ang pagiging duwag mo ang papatay sa'yo. Hindi mo mapoprotektahan ang iyong pamilya kung palagi kang tatakas. Kumampi ka sa mabuti at huwag talikda ng iyong ninuno. Malaking bagay ka sa naghihintay na tagumpay. Ano ba yung sinasabi mo? Bitiwan mo ako. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan mong pangitain. Mabuti pa, ibaba mo na ako rito para makauwi na ako. Ikaw ang hinahanap ng lalaking yun. Sumuko na kayo para matapos na itong lahat. Hindi ako susuko sa mga yan. Hindi ko ilalagay sa kapahamakan ng inay ko. At sinong ilalagay mo sa kapahamakan? Kaming walang ginawa kung hindi tanggapin kayo. Ipagbibigay alam ko ito kay Kapitan para tuluyan na kayo mapaalis. Isang maling desisyon ang tanggapin niya kayo rito. Sandali, huwag kang umalis. Kapag bumaba ka rito sa puno, siguradong papatayin ka ng mga yan. Hayaan mo munang makalayo sila. Dumungaw silang dalawa sa ibaba at kapwa nagulat nang makita ang mga grupo ng mga nilalang na nakangisi at nakatunghay sa kanila. Sinasabi ko na nga ba, narito lang sila sa paligid. Tingnan mo, nabigyang kasagutan kaagad ang hinahanap natin. At ang maswerte pa,
ang anak ng puting mata ang ating natagpuan. Kumusta ka, Dina? Ako si Dominico. Ikinagagala kitang makita. Sumama ka sa akin. Hindi ako sasama sa inyo. Kung ganon mapipilitan kaming daanin ka sa dahas kung ayaw mo makisama sa mabuting usapan. Mga kasama, kumilos kayo. Siya ang babaeng hinahanap natin at ang kanyang ina, siguradong nasa paligid lang. Sugurin niyo sila! Hindi nyo kami makukuha. Hetong sa inyo. Kapwa nagulat ang mga nilalang ng dilim nang may sumigaw mula sa malayo. Nanlalaki ang mga mata ni Dina nang makita ang kanyang ina na may dalang gasera at hinagis ito sa dako ni Dominico. Si Dina naman at Junjun ay bumaba at mabilis na nilagay ni Apong Miling sa kanyang likuran para protektahan. Ang grupo naman ni Dominico ay nagkakagulo dahil natamaan ng apoy na galing sa gasera. Ang ilan ay napapaatras dahil nagliliyab na. Umalis na kayo rito dahil hindi lang yan ang matitikman nyo mula sa akin. Isang pagkakamali na sinundan nyo kami dahil hindi ako makapapayag na kunin nyo ang anak ko. Ako muna makakabangga ninyo bago nyo mapatay si Dina. Pagsisisihan mo ang ginawa mong kapangasan, Apong Miling. Isa sa mga araw na ito, lulusubin namin kayo at papatayin ang lahat ng narito kaya maghanda ka. Pati ang anak mo ay hindi namin ititira. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin. Mga kasama, tayo na! Isa-isang umalis sa mga kasamahan ni Dominico. Ang iba naman ay naglaho na dahil natupok ng apoy. Nakahinga ng maluwag si Apong Miling nang tuluyan ng lumisan ng lahat. Si Junjun naman, nagmadaling kumuha ng timba ng tubig para apulahin ang apoy na nagkalat sa damuhan. Nilingon ni Apong Miling si Dina na ngayon ay nanlalaki ang mga mata sa galit. Hinipo ni Apong Miling ang kamay ng dalaga. Anak, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng mga yon? Hindi, Inay. Pero sumasakit ang mga mata ko. Bakit? Napano ang mga mata mo? Hindi ko alam, Inay. Mabuti pa pumasok na kayo sa loob, Apong Miling at Dina. Maganda na kayo sa pag-alis nyo rito. Anong ibig mo sabihin, Junjun? Pinaalis mo kami? Opo, Aling Miling. Nakita nyo naman na nangyari kanina at narinig nyo ang mga huling sinabi ng Dominico na yon. Madadamay ang bayan na ito dahil sa inyo. Mas maiging umalis na kayo rito. Dumating kayo ng tahimik, umalis din kayo ng tahimik. Ayokong makarating pa ito kay Kapitan Binsoy at mag-alala siya. Malaki ang malasakit niya sa mga tao rito at ayokong lumago ang pag-ibig niya sa inyo dahil hindi kaligtasan ang dulot niyo sa amin. Bibiguin niyo lamang siya. Sandali, Junjun. Saan ka pupunta? Mag-usap muna tayo. Hindi kami pwedeng umalis dito. Nay, hayaan niyo na siya. Masyado na siyang maraming nasaksihan kanina. Tama lang ang sinabi niya. Inilalagay lang natin sa kapahamakan ng bayan na ito. Kung ganon, sang-ayon ka rin na umalis tayo rito. Saan naman tayo pupunta, Dina? Hindi natin matatakasan ang lahat ng ito. Kahit saan, Inay. Malayo sa lugar ng mga tao. Kung saan walang madadamay kung mamatay man tayo. Hindi ka mamamatay. Kung kamatayan lang din ang nais ko, sana hindi na tayo umalis sa bahay sa Tacloban. Sana hindi mo na lamang ako isinama. Sinabi ko na sa iyo na mas magiging mabilis sa iyong tumakas at mamuhay ng panibago kung hindi ako kasama. Bakit kasi isinama mo pa ako, Dina? Tinatanong pa ba yun, Nay? Simple lang dahil ikaw ang inay ko. Hindi ako makakapayag na hayaan ka na lamang. Kung pinoprotektahan mo ko, ganon din ang gagawin ko sa'yo. Kaya bukas kung mamarapati ng Diyos na buhay pa tayo, aalis na tayo rito. Nakalulungkot mang isipin pero ito na yata ang kapalaran natin. Ang magpalipat-lipat ng tirahan para mabuhay. Kung aalis tayo rito, mas lalo tayong mapapalayo sa dati nating bahay. Hindi pa tinihintay lang nating humupa ang baha. Makakabalik ako ron at katulad ng pangako ko. Kukunin kong lahat ng mga gamit mo para makapagsimula kang muli. Sa ngayon pumasok na muna tayo sa loob. Mukhang may isa pang nasusunog. Nagmadali si Dina sa pagpasok sa bahay at nakita niyang natuyuan na ng sabaw ang niluluto niyang instant noodles.
Maging ang sinaing ay sunog na rin. Nagkatinginan na lamang silang mag-ina at napailing habang tumatawa. Kahit papano'y masaya nilang pinagsaluhan ang pagkaing inihanda ni Dina. Hinihiritan pa ni Apong Miling ang dalaga na hindi pa ito pwedeng mag-asawa dahil hindi marunong magluto. Kinabukasan, nagising ang buong kabahayan dahil sa isang sigaw, pati na rin sa malakas na kalampag sa pinto ni Aling Miling. Apong Miling! Gumising kayo! Nariyan ba kayo sa loob? O umalis na kayo? Tulungan niyo kami! Tulungan niyo si Kapitan! Dina! Naririnig mo ba ako? May nangyari kay Kapitan Binsoy! Nagising si Apong Miling sa lakas ng pagkatok ni Junjun sa pinto. Agad niyang isinuot ang kanyang balabal at pinagbuksan ang mga ito. Hindi lang sina Junjun at Kapitan Binsoy ang naroon, kung hindi ang ilan pang kasamahan nila sa barangay na buhat-buhat ang kapitan. Anong nangyari kay Kapitan Junjun? Sumusuka siya ng dugo, Apong Miling. Kagabi raw ay nakagat siya ng aso habang pauwi. Akala niya ay wala lang, pero tignan niyo sugat niya sa braso. Kakaiba at nangingitim na. Malalim. Kung aso lang pala ang kumagat kay Kapitan, bakit dito mo siya dinala imbis na sa ospital para paturukan ng para sa rabies? Isa pa, hindi ba't pinaalis mo na kami rito? Paalis na kami ni Inay. Nagpalipas lamang kami ng gabi para hindi maging mahirap sa amin maglakbay. Dina, hindi ngayon ang oras para sumbatan si Junjun. Tingnan mo ang sugat na natamo ni Kapitan. Parang hindi asong kumagat sa kanya. Mabuti pa, Junjun. Ihiganin niyo si Kapitan sa papag para matingnan ko. Sinunod naman nila ang utos ni Apong Miling. Sinuri ng matandang ginang ang sugat na natamo ni Kapitan Binsoy. Hanggang ngayon ay umiinda ang kapitan sa sakit. Nakakunot ang noo nito habang umiiling. Tila ba parang walang naririnig dahil kinakausap siya ni Apong Miling ngunit hindi siya sumasagot. Kung nagsusuka rin siya ng dugo, kailangan ko makita ang dugong yun para magamot siya. Pati na rin ang asong pinaghihinalaan yung nakakagat kay Kapitan Binsoy. Yun nga ang problema, Apong Miling. May nakita kaming aso malapit sa bahay niya. Pero wala na tong buhay. Butas din ang tiyan at para bang kinawawa ng isang nilalang. Baka yung mga nakaharap natin kagabi ang sanhi ng nangyayari kay Kapitan. May bali-balita pa kung may mga hayop ding nawawala at natagpuan sa kabundukan kung saan namin kayo natagpuan. Kapwa mga wala ng buhay. Nagkalat din ang dugo roon. Nag-aalala ako na baka mabahala ang mga taong makaalam sa nangyari. Kung ganon, mabuti pa ikontrolin na ang balita. Ang mga kasamahan mo, kung maaari, makatulong sila para mapigilan ang paglaganap ng mga nangyari sa Kapitan. Siguradong mag-aalala ang bayan kapag narinig ito. Sige, sasabihan ko sila. Kayo, sige na, umuwi na rin kayo. Protektahan yung inyong sambahayan. Kapag may napansin kayong kakaiba o kung may makita kayong mga dayo, ipagbigay alam nyo kagad sa akin. Titiyakin ko na magiging maayos ang kalagayan ng Kapitan. Pansamantala, kayo na muna ang bahala sa barangay. Nagsitanguan naman ang mga kasamahan ni Junjun at isa-isang lumabas sa bahay ni Apong Miling. Ibinalik nila ang atensyon kay Kapitan Binsoy na ngayon pala ay hawak-hawak ni Dina at sinusuri. Puti ang mga mata ng dalaga at nagsasalita na naman ito na tila bahagyang nag-iiba ang boses. Halimaw na nagkatawang aso. Kinagat ang kapitang ito. Naglipa na sila sa bayang ito para supilin lahat ng tao. Maghanda dahil isa itong babala. Nasa panganib ang buhay ng madla. At itong kapitan ay mamamatay kapag hindi naagapan ng dugong taglay. Alisin ang hadlang para makapagpatuloy sa kapayapaan. Napabuntong hininga na lamang si Apong Miling, saka hinipo ang kanyang anak na napabalik niya na sa sarili. Si Junjun naman ay nanginginig sa takot habang pinagmamasdan si Dina. Si Apong Miling naman ay abala na sa pagsuri kay Kapitan na umiinda pa rin ang kirot sa kanyang sugat. Kapwa napatingin si Apong Miling at Junjun kay Dina nang tumayo ito at naglakad papunta sa pintuan. Saan ka pupunta, anak? Babalik ako sa bahay natin. At anong gagawin mo doon? Ilalagay mo lang sa kapahamakan ng buhay mo. Para magamot mo ang Kapitan, Inay. Kaya sabihin mo sa akin ang mga kailangan mo para makuha ko. Hindi, anak. Siguradong may mahahanap tayo sa paligid.
Uutusan ko ang mga kasamahan ni Junjun para kumuha ng mga halamang gamot. Para ano? Para sila naman ang ilagay sa panganib? Mas maraming buhay ang mawawala kung sila ang kikilos. Ako na lamang, inay, dahil kaya kong protektahan ang sarili ko. Magtiwala kayo sa akin, hindi na ako bata. At hindi itong panahon para maging makasarili tayo at isipin lamang ang kaligtasan natin. Dahil tayo ang pangunahing may kasalanan kung bakit nangyayari ito kay Kapitan at sa bayan niya. Kung ganon sasamahan kita, Dina, para mapalagay ang inay mo. Nagpapatawa ka ba? Hindi ko kailangan ng isang duwag. Kaya ko ang sarili ko. Baka lalo lamang ako mahirapan dahil madadagdagan pa ako ng iisipin. Hindi ako magiging abala sa'yo. Kung sakali malagay ako sa peligro, hindi mo ako kailangan iligtas. Mabuti pa nga samahan mo ang anak ko, Junjun. Hindi ako matatahimik kung mag-isa siya maglalakbay. Inay, hindi ko isasama ang taong yan. Magtatalo lang kami. Mabuti pa aalis na ako para maaga ako makabalik. Dadalhin ko na lang lahat ng mga masasagip pa sa bahay natin. Walang pasubaling umalis na si Dina para bumalik sa bahay nila sa Tacloban. Mabilis ang kanyang mga paang tumatakbo na parang may hinahabol na oras. Lingid sa kanyang kaalaman, may nakasunod sa kanya. Hindi si Junjun kung hindi si Dominico na nakangisi habang nakamasid sa dalaga. Kinagat mo ang patibong ko, Dina. Ngayon mapapasa akin ka na. Sinasabi ko na nga ba't matigas ang ulo mo't babalik ka sa dati ninyong tahanan na binalot ko na ng mga ugat ng kadiliman. Sa oras na makarating ka sa lugar na yon, huli na ang lahat para sa'yo. Si Apong Miling naman ay hindi mapakali sa kanyang mga natutuklasan kay Kapitan Binsoy. Hinugasan niya ang sugat nito gamit ang mainit na tubig na may kasamang dasal. Napamulat siya nang may lagim siyang naramdaman sa kanyang dibdib. May kinuha siyang papel at panulat saka ibinigay kay Junjun. Ibigay mo ito sa anak ko kung makabalik siya rito ng buhay. Bakit, Apong Miling? Saan kayo pupunta? Kailangan ko nang umalis. Isusuko ko ang sarili ko para hindi na kayo mapahamak dito. Para hindi na rin nila idamay ang anak ko dahil siguradong isa itong bitag. Isang pagkakamali na bumalik doon ang anak ko. Ginawa nilang daan ang kapitang ito para magpadala ng mensahe at nakarating yun sa anak ko. Ngayon, si Dina, inaalay niya ang buhay niya para matapos itong lahat. Anong ibig niyo sabihin, Apong Miling? Sandali, kung aalis kayo, paano na si Kapitan Binsoy? Iiwan niyo na lamang siya rito? Akala ko ba gagamutin niyo siya? Magagamot siya kapag nakipag-usap ako sa may kasalanan nito. Magmamakaawa akong tapusin niya ang sumpang ito sa kapitan ninyo. Magsasalita pa si Junjun nang mapansin nila ang pagdilim ng paligid at sa sandaling yon ay tuluyan ang nabahala si Apong Miling. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa takot at ang pintig ng puso ay sobrang lakas dahil sa kaba. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Si Dina! Nasundan nila si Dina! Sa isang banda, ilang dipa na lamang ang layo ni Dina mula sa kanilang dating bahay. Hindi na ganun kataas ang tubig baha, ngunit naroon pa rin ang mga tulay na nagdudugtong sa mga kabahayan. Napansin niya ang pagdilim ng kalangitan, pati na rin ang maiitim na usok na pumapalibot sa kanya. Kailangan ko magmadaling kunin ang mga gamit ni inay para tuluyan niya ng magamot si Kapitan. Uuwi na rin ako pagkatapos. Kapag gumaling si Kapitan, yayayain ko na si inay na umalis para sa kaayusan ng lahat. Papasok na sana si Dina nang may biglang humarang na lalaki sa pinto at sinipa siya. Ngunit agad niya yung naiwasan. Sinugod siya nito at sa gitna ng baha sila naglabanan. Hindi siya ganun kagaling sa pakikipaglaban, subalit may angkin siyang bilis sa pag-iwas sa mga suntok at kalmot na ibinabato sa kanya. Nagsidatingan pa ang ibang mga nilalang na sumugo din sa kanya, ngunit agad niyang nasipa ang mga yun sa tiyan, sa muka at sa likod. At nang mapagtagumpayan ay pumasok siya sa bahay para kunin ang ilang botelyang lumulutang na sa baha. Kumuha siya ng isang malaking bag at doon pinaglalagay ang ilang gamit na maisasalba pa, pati ang mga halamang gamot na nakatago sa mga aparador. Natigilan naman si Dina nang may mabagal na palakpak na kumawala mula sa kanyang likuran.
Magaling. Kahanga-hanga ang ipinakita mo, Dina. Hindi ko alam na mahusay ka sa pakikipaglaban. Pero hindi ka uubra sa akin. Kaya mga kasama, sige na. Umalis na kayo rito at iwan nyo na sa akin ang dalagang ito. Gusto kong ako ang huling makasaksi sa kamatayan niya. Manahimik ka! Kung may mamamatay man sa atin, ikaw yon. Nakita mo ba ang ginawa ko sa kanila? Hindi mo rin ako malalapitan dahil kayang-kaya kitang labanan. Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mo masaktan. Nakakatuwa ka naman, Dina. Hindi mo yata ako nakikilala. Ako ang pinakamalakas na aswang at kayang-kaya kitang durugin kapag ginusto ko. Ang dami mo pa masyadong sinasabi. Kung kaya mo akong patayin, sana noon mo pa nagawa. Isa ka ring lampa, kaya umalis ka na sa daraanan ko. Hinihintay na ni Inay ang mga gamot na ito para kay Kapitan. Masyado mo akong minamaliit. Nakita mo naman din ang nagawa ko sa kapitang yon. Iisa-isahin ko kayong lahat at gagawin mga aswang. Sumugod si Domenico na agad na iniwasan ni Dina. Tumalon ang dalaga patungo sa butas kung saan sila tumakas. Ngunit agad na nahila ng aswang ang kanyang binti. Dahilan para makaladkad siya sa papag na may mga nakausling pako. Tumudugo ang kanyang braso. Ngunit sinusubukan niya pa ring lumaban. Gamit ang kabilang paa, sinipa niya si Domenico sa mukha. Tumalsik ito sa sahig at nabasa ng baha. Siya naman ay matuli na tumakbo papunta sa tulay, subalit naabutan pa rin siya ni Domenico. Sumuko ka na, Dina. Hindi mo ko kaya. Kung hindi ka mamamatay sa akin, mahuhulog ka rito sa baha. Hindi na ganon kataas ang baha kaya hindi ako malulunod dito. At hindi ako susuko sa'yo. Sige, ituloy mo lang ang pakikipaglaban sa akin. Tignan mo ang tulay. Unti-unti nang nawawarak. Maya-maya lang masisira na ito. Mahihirapan na ang mga taong tumawid dito. Masyado ka namang nag-aalala sa mga tao at sa akin, Domenico, para alalahanin mo pa ang mga yan. Ang sabihin mo, hindi mo ko kayang pabagsakin kaya dinadaan mo ko sa mga salita mong wala namang kwenta. Tumalon si Dina mula sa tulay papunta sa bubong. Tumakbo siya ng matulin hanggang sa makarating sa kagubatan. Ngunit hindi napapagod si Domenico at tumutulay sa mga matataas na puno para sundan ang dalagang tila hindi napapagod sa kagustuhan niyang makatakas. Bumaba siya sa harap nito ngunit imbis na si Dina ang magulat, si Domenico ang nabahala. Kitang-kita niya ang pagputi ng mga mata ni Dina habang nakatingala sa itim na langit. Dumadaloy pa sa braso nito ang maiitim na ugat. Malakas na halakhak naman ang lumabas sa bibig ni Domenico. Anong ibig sabihin nito? Umaayon na ba sa akin ang kalangitan, Dina? Kinakain ka na ng kadiliman? Kung ganun, hindi ka na makakatakas. Ngayon ay gagawin na rin kitang aswang kung ayaw mong patayin kita ng tuluyan. Sa gayon ay mapakikinabangan pa kita. At ikaw mismo ang papatay sa mga bago mong kababayan, pati na rin sa iyong mismong ina. Kumuha ng malalakas na puwersa si Domenico mula sa itim na hangin. Namula ang kanyang mga mata at nagbago rin ang anyo. Habang si Dina ay nasa sarili nitong mundo, nakangisi niya itong nilapitan. Unti-unti niyang inunat ang kanyang kamay sa kahinipo ang mga mata ni Dina. Ngunit sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaibang init na para bang pinapaso ang kanyang palad. Napasigaw siya sa sakit at napaatras habang nakikita ang mga kamay niyang nasusunog at nagiging bato. Anong ginagawa mo sa akin, Dina? Bakit nagkakaganito ang balat ko? Hindi ito maaari. Anong kapangyarihan ang meron ka para masunog ako? Kailangan ko na makaalis dito. Wala akong makita. Ang sakit ng mga mata ko. Bakit parang dumudugo ito? Ano nangyayari sa akin? Bakit sobrang init ng pakiramdam ko? Dina, ano nangyari sa'yo? Bakit may umaagos sa dugo sa mukha mo mula sa mga mata? Junjun, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Ako nga ito, Dina. Sinundan kita. Inutusan ako ng iyong ina, hindi ba? Bakit mo ginawa yun? Nasisiraan ka na ba talaga? Nasa paligid lang si Domenico. Umalis ka na. Nilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Wala siya rito kaya pwede ba tumigil ka na? Iiwang kitang ganitong itsura. Halika na, umuwi na tayo bago pa mahuli ang lahat.
Anong sinasabi mong mahuli ang lahat? Ang nanay mo, nagbabalak na umalis at isuko ang sarili niya sa mga aswang. Anong sabi mo? Agad na tumayo si Dina. Ngunit totoong wala siyang makita at bumigay ang kanyang mga binti. Mabuti na lamang nasalo siya ni Junjun. Sa sandaling yun ay parang guminhawa ang kanyang pakiramdam dahil nahawakan niya ang malamig na balat nito. Nagsimula siyang maglakad habang inaalalayan ng lalaking nanginginig pa rin sa takot. Natatawa naman si Dina habang patuloy na lumuluha ng dugo. Ayos ka rin ha. Mas takot ka ba sa akin kaysa sa mga aswang? Tumahimik ka. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita yung malaking bato sa unahan mo? Bakit ka dyan tatapak? Dito ka nga. Ikaw ang umaakay sa akin ha. Bakit hindi mo ko iiwas? Hindi nga ako makakita. Sa tingin mo ba kapag dumudugo na ang mga mata mo makakakita ka pa rin? Ano ba nangyari dyan? Bakit dumudugo yan? Hindi ko rin sigurado. Nang hawakan ako ni Dominico, naging ganito na ako. Nakakapagtaka namang hindi ka pa niya pinatay kung nahawakan ka na niya. Yun na nga eh. Pero narinig ko siyang sumigaw na nasusunog ang balat niya. Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Bigla na lang siyang umalis. Saan mo nilalagay ang kamay mo? Bakit hinahawakan mo ang bewang ko? Sabi mo alalayan kita. Alalayan, hindi tsansingan. Sira, magkamag-anak tayo kaya bakit kita tsa-chansingan? Ungas ka ba? Matulog ka na nga. Ang ingay mo masyado. Nakakabagal ka sa paglalakbay. Hindi mo ba gustong makita na agad ang nanay mo? Gustuin ko man. Paano ako makakarating doon nang wala akong makita? Hindi ko maimulat ng gusto ang mga mata ko dahil dumudugo na. Sumasakit pa ang ulo ko sa kaingayan mo. Wow, ako pa talaga may kasalanan. Ikaw nga itong pinuntahan dito para tulungan eh. Kung ayaw mo, wag mo. Bibitawan na kita. Aray, ano ba? Bakit mo naman ako binagsak sa lupa? Kapag ako talaga nakakita, sasakaling kita. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako binubuhat? Junjun, hindi ako lampa. Kaya ko maglakad. Isa, pitiwan mo ako. Tumigil ka kung ayaw mong patahimikin kita. Bulag na nga ako, gagawin mo pa akong pipe. Ibaba mo ko, isa! Junjun! Sa labis na pagtatalo ay hindi na nila namalayang nakarating na sila sa tanawan. Isang malakas na atungal ng hayop ang nagpatahimik kina Junjun at Dina. Mabilis na tumakbo si Junjun papasok ng bahay at nakita niya si Kapitan Binsoy na nakakadena at inaatake si Apong Miling. Apong Miling, ano nangyayari kay Kapitan Binsoy? Hindi ko rin sigurado, pero nangaalis na ako ibumangon siya. Pula na ang mga mata at nagkaroon ng kakaibang kaliskis. Walang bakas ng aswang sa paligid pero sa kanya meron. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaaganito. Si Dina, nasaan ang anak ko? Narito ko, inay. Dina, ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ang damit mo? Mahabang kwento, nay. Ipapaliwanag ko na lamang sa iyong lahat mamaya. Pero narito sa bag ko mga naisalba ko pa nga lamang gamot at kagamitan na baka makatulong kay Kapitan Binsoy. Dina, bakit ganyan ka kumilos? Bakit kinakapa-kapa mo lamang ang mga gamit? Hindi ka ba nakakakita? Dumugo ang mga mata ko kanina, inay. Pero ngayon ay may naaaninaga na ako. Pansamantala lamang siguro ito. Mabuti pa, unahin niyo na muna si Kapitan at huwag niyo na muna ako intindihin. Imposibleng magamot pa ang Kapitan. Kung nakikita mo lang sana ang itsura niya, maiintindihan mo ang sinasabi ko. Dahil siguro sa kagat na natamo niya kaya siya nagiging parang asong ulol. Gutom sa buto at laman. Kanina halos sakmalin niya ako. Mabuti na lang at nakahanap ako ng mga kadena rito at napigilan ko siya. Kapitan Binsoy, gumising ka. Hindi ikaw ito. Tulungan mo ang sarili mong gumising. Nakagat ka lang ng aswang pero mabuti kang tao. Kapitan Binsoy! Huwag mo siyang lapitan, Junjun. Baka masaktan ka. Agresibo siya at baka makawala pa. Magiging delikado ang bayang ito kapag nakaalpas siya. Kung ganun, patayin na natin siya, inay. Anong sabi mo, Dina? Nababaliw ka na ba? Siya ang kumupkup sa inyo. Bakit niyo siya masisikmurang patayin? Talaga bang hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob? At sarili niyo lang ang iniisip niyo? Para din sa inyo kung papatayin natin ang Kapitan. Kesa makapaghasik pa siya ng lagim. Hindi ako papayag. Tinulungan kita, Dina. Pinuntahan. Kung alam ko lang napapatayin niyo lang si Kapitan Binsoy, sana hindi na kita sinundan. Sana hindi ko na lang din siya dinala rito. Nagtiwala pa naman ako sa inyo na kaya niyo siyang gamutin. Mabuti pa ako nang bahala sa kanya.
Nilapitan ni Junjun si Kapitan Binsoy na ngayon nagbabantang umatake. Ngunit walang pakialam si Junjun kung mamatay silang lahat. Para sa kanya, mas mabuti pang palayain niya na lamang ang kapitan. Malaki rin kasi ang utang na loob niya rito. Tinanggal niya ang pagkakakadena ng isa nitong kamay, kaya agad napasigaw si Apong Miling nang sakali ni Kapitan Binsoy sa leeg si Junjun. Ano bang ginagawa mo kasi, Junjun? Gusto mo ba talagang mamatay? Gugustuhin ko nang mamatay sa kamay ni Kapitan kesa sa ibang aswang dyan. Kayo, mga wala kayong kwenta. Kayo ang dahilan nitong lahat. Kung hindi kayo pumunta rito, hindi malalagay sa panganib ang bayang ito. Pati na rin si Kapitan. Talagang matigas ang ulo mo, Junjun. Gusto mo rin ba maging aswang katulad niya? Sige, magpalapa ka sa kapitan mo. Iiwan ka na namin dito. Dina, hindi ba natin tutulungan si Junjun at Kapitan Binsoy? Hindi ba't ikaw ang nagpursiging kunin ang mga halamang gamot sa bahay dahil gusto mong iligtas siya? Pero ikaw na rin ang nagsabi, Nay. Hindi na rin makakatulong ang mga halamang gamot na yan dahil ano pa bang pangontra para sa mga taong tuluyan ng naging aswang? Kahit ako'y wala ng silbi dahil hindi na ako nakakakita. Wala na tayong magagawa. Ikaw ang tunay na duwag, Dina. Mga duwag kayong lahat. Siguro nga mas mabuti maging aswang na lang kami lahat dito. At pagkatapos ay tutugisin namin kayong mag-ina. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit gusto kayong patay ng mga aswang eh. Dahil mas masama pa ang ugali nyo kaysa sa kanila. Mas masahol pa kayo sa aswang. Kayong mag-ina. Anong sabi mo? Kumuyom ang kamao ni Dina dahil nagpanting ang kanyang tenga. Gamit ang pandinig ay sinugod niya si Junjun at sinakal. Sinasakal na nga ito ni Kapitan Binsoy mula sa batok, habang si Dina naman ay sinasakal siya sa leeg. Namumutla na ang binata at hindi na magawang humingi ng tulong. Hinahawakan na lamang ang kamay ni Dina ng mahigpit para alisin. Ngunit si Kapitan Binsoy ay nakahanap ng pagkakataon. Malakas niyang tinanggal ang pagkakakadena ng isa niya pang kamay, saka sinakal si Dina. Ikaw, gusto mo akong patayin? Ngayon, ako gagawa nun sa'yo. Papatayin kitang babae ka. Pinatuloy ko kayo rito pero itong igaganti nyo sa akin. Kapitan Binsoy, bitiwan mo ang anak ko. Isa ka pa. Ipinagmamalaki mo pa sa akin na isa kang albularya. Pero hindi ninyo ako magamot. Ngayon, papatayin ko ang anak mo. Unti-unting tumayo si Kapitan Binsoy kaya naman umangat na sa sahig ang mga paa ni Dina. Nauubusan na siya ng hininga sa pagkakahigpit ng kapit sa kanyang leeg ng aswang. Hinawakan niya magkabilang kamay nito at sa sandaling yun ay nabitiwan siya ng kapitan. Nagwawala dahil nasusunog ang balat at napapaatras palayo kay Dina. Panay ang sigaw ni Kapitan Binsoy habang si Apong Miling ay nasasaksihan ng pangingitim ng mata nito hanggang sa naging normal. Maging ang balat ay nawala ang galis. Umurong din ang mahabang kuko at mga pangil. At ang aswang na anyo ay bumalik na sa pagiging tao. Si Junjun naman, uubo-ubong napatingin sa nangyayari sa kapitan. Tama ba nakikita ko, Apong Miling? Tao na si Kapitan Binsoy. Huwag mo siyang lapitan. Hindi pa tayo nakasisiguro. Tina, ano nangyayari sa'yo? Ipaliwanag mo ito sa amin. Ikaw ba ang gumawa nito kay Kapitan Binsoy? Hindi ko alam, Inay. Wala akong makita. Nagdurugo muli ang mga mata ko. Kumpara kanina, hindi ko na kayo maaninagan. Parang binibiyak pa ang ulo ko sa sakit. Umubo ng dugo si Dina. Ang mga kamay ay nanginginig sa takot dahil puro kadiliman lang ang nakikita sa paligid. Gustuhin niya mang umiyak, pulang likido lang ang inilalabas ng kanyang mga mata. At nang sandaling yun, hindi niya na napigilang manghina. Tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Dina, anak ko, gumising ka! Junjun, si Dina, anong gagawin natin sa anak ko? Hindi natin siya pwedeng hayaang ganito. Yan na siguro ang karma niya, Apong Miling. Hindi niyo gustong iligtas si Kapitan Binsoy, kaya siya ang ginantihan ng langit. Binigyan siya ng kapangyarihan ng ninunong babaylan, pero hindi niyo ito binabahagi sa mga kapwang katulad namin na nangangailangan ng tulong.
Dapat lang siguro yan sa kanya. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba alam na buong buhay namin iginugol namin sa pagtulong sa kapwa? Ngayon lang namin inuna ang mga sarili namin para sa sarili naming kaligtasan. Pero para bang kami pa rin ang masama? Ito lang ang paraan para makaligtas kami sa mga aswang na humahabol sa amin. Kung hindi gagamitin ng anak ko ang kapangyarihan niya, hindi kami maaamoy o matutunton. Pero kahit na sinabihan ko na siya, hindi pa rin niya ako sinunod. Ngayon sasabihin mong karma ito sa kanya. Isang sumpa ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng ninunong babaylan. Sana'y namumuhay siya ng normal pero heto siya. Dinadanas niya itong lahat. Hindi naman nakapagsalita si Junjun at nakaramdam ng awa kay Dina na ngayon ay wala pa ring malay sa sahig. Ngunit sa isang banda, nakatulong yun dahil tumigil na rin ang pagdanak ng dugo mula sa mga mata nito. Napansin naman nila ang kaluskos mula sa kanilang gilid at nakita si Kapitan Binsoy na malalim ang paghinga at naghihintay sa kanilang atensyon. Anong nangyari sa akin? Bakit ako narito? At bakit nakakadena ang mga paa ko? Kapitan Binsoy, bumalik ka na. Akala ko kung ano na mangyayari sa'yo. Bakit? Ano ba nangyari sa akin? Sagutin mo ko. Ang huling alaala ko pauwi ako at may nakaharap akong aso. Yun na nga, Kapitan Binsoy. Nakagat ka ng aso. Tapos dinala ka namin dito dahil nagsusuka ka ng dugo. May mga sintomas pa ng pagiging aswang. Kanina lang sinasakal mo ko. Pero nang hawakan ka ni Dina, nabalik ka sa normal. Ngayon tao ka na uli. Ang sinasabi mo ba'y na kaya ng babae niya na ibalik sa pagiging tao ang isang naging aswang? Apong Miling, totoo ba ang sinasabi ni Junjun? Walang ganong kapangyarihan ng anak ko. Ang kaya niya lamang gawin ay maramdaman ang mga bakas ng aswang. Namumuti ang kanyang mga mata ng kusa kapag may aswang na malapit. Yun lang. Pero hindi ba may nabanggit si Dina kanina? Apong Miling, katulad din na nangyari kay Kapitan Binsoy, nahawakan niya si Dominico at nasunog daw ang balat nito kaya nagmadaling umalis. Sino si Dominico? At tama ka, may bakas pa na sunog ang kamay ko. Patunay ba ito na totoo ang mga sinabi ninyo? Naging isa akong aswang? Si Dominico ang pinuno ng grupo ng mga aswang na humahabol sa amin. Matagal na siyang may galit sa amin dahil sa panggagamot ko sa baryo. Namimigay ako ng mga mutya na makapagpoprotekta sa mga tao mula sa mga aswang. Kaya ganun na lang niya kagustong patayin kami. Tama si Apong Miling, Kapitan. At saksi din ako sa paglusob nila rito. At oo, naging aswang ka. Mabuti na lamang at bumalik ka sa normal. Salamat kay Dina. Kung ganon, ano nangyari sa kanya? Bakit siya nakahiga ron sa sahig? Nawala ng malay ang anak ko, Kapitan, pagkatapos kanyang mahawakan. Ilang beses ko na siyang sinusubukang gisingin pero mukhang malala ang sitwasyon niya. Sandali, hindi kaya yun ang dahilan kung bakit siya nanghina? Dahil napabalik niya ako sa pagiging tao. Nagkatingi na naman si Apong Miling, Junjun at Kapitan Binsoy. Kapwa nila sinulya pa ng kawawang dalaga. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang malakas na sigawan mula sa labas. Pati na rin ang mga takbuhan na para bang may isang malaking kaguluhang nangyayari sa buong bayan. At hindi nga sila nagkamali ng hinala. Nang tumayo at sumilip si Kapitan Binsoy, nakita niya ang kanyang mga alipores na pumupunta sa dako nila. Ang ilan dito ay hinihingal habang sinasambit na ang pamilya nila ay nakagat ng mga hayop at naging halimaw. Kapitan, anong gagawin natin? Dito sila nagpupuntahan dahil nasaksihan din nila nangyari sa inyo. Isa lang ang susi sa lahat ng ito. Kailangang mahawakan sila ni Dina para mapigilan at maibalik sa pagiging tao. Sandali, hindi ako papayag. Mamamatay ang anak ko kapag ginawa niya yan. Napakaraming biktima ng pagiging aswang at hindi kakayanin niya ng anak ko. Paano kung may malalang mangyari sa kanya? Kung ganon, Apong Miling, anong marapat nating gawin? Paano natin mawawakasan ang sigalot sa bayang ito? Hindi ba't ipinangako niyo sa akin na tutulong kayo sa mamamayan kapalit ng pagtulong ko sa inyo? Hindi ko sinasabing may utang na loob kayo sa akin. Pero sa pamamagitan ng iyong anak, magiging payapa ang bayang ating ginagalawan. Kung gusto niyo manatili rito, kailangan niyo kaming tulungan. Subukan natin. Pero wala pang malay si Dina, Kapitan. Marapat sigurong hintayin natin ang desisyon niya.
Dahil kung mamamatay siya, mahihirapan din tayong puksain silang lahat. Tumabi kayo. Dina anak, gising ka na. Protektahan niyo ang mga tao. Ako nang bahala sa mga aswang. Sandali, Dina. Anong gagawin mo? Tumigil ka. Ilalagay mo sa kapahamakan ang buhay mo. Ngunit hindi na nakinig pa si Dina. Tumingala siya at binuksan ang mga matang naging puti na siyang tumatawag sa mga aswang. Sa puti niyang paningin, nakikita niya ang mga nilalang na may madilim na aura. Gamit ang malakas na puwersa na buhat sa ninunong babaylan, tinipon niya ang lahat ng aswang papunta sa kanya. Malalakas ang sigawan ng mga nilalang ng dilim at alam niyang maging ang grupo ni na Dominico ay naakit niya nang puntahan siya. Kumari pa siya ng takbo palayo sa bayan ng Tanawan. Kasunod niya ang hukbo ng aswang na sabik na siyang malapa. Ang dugong tumutulo mula sa kanyang mga mata ang tumutulak para lalong magutom sa kanya ang mga ito. Samantala si Apong Miling naman, panay ang paghagulgol at gustong sundan ng anak, subalit pinigilan ni Junjun at Kapitan Binsoy. Junjun, katulad ng utos ni Dina, protektahan natin lahat ng mga tao. Lahat tayo ay lumikas at pumunta sa barangay hall at doon maghintay. Naniniwala akong babalik si Dina. At ang mga aswang na yun ay mababalik niya rin sa normal, kaya ano pang hinihintay natin? Halika na! Sasabihan ko rin ng ilan pa mga kasama natin na magbantay. Kailangan bantayan ang mga bata na hindi maging biktima ng salot na ito. At si Apong Miling, ako nang bahala sa kanya, Kapitan. Mabuti. Kumilos na tayong lahat. Tatapusin natin ang epidemyang ito at tayo magwawagi laban sa mga aswang. Ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko. Kailangan ng tulong ni Dina, Kapitan Binsoy. Kahit sundan niyo man lang siya at dalin sa akin ang bangkay niya kung tuluyan niya nang isinakripisyo ang buhay niya. Gusto kong makita ang anak ko sa huling pagkakataon. Patatagin niyo loob ninyo, Apong Miling. Tatanawin kong malaking utang na loob itong kabayanihang ginawa niya. Nangangako akong dadaling ko siya ng buhay sa inyo. Ako mismo ang susunod sa kanya. Basta, makinig lamang kayo mabuti kay Junjun at huwag tumakas. Mas mahihirapan ako kung pati kayo ay mawawala at susunod sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Apong Miling at wala nang nagawa kung hindi ang sumama kay Junjun. Dala ng binata ang mga inosenteng tao na takot sa mga nangyayari sa kanilang bayan. May mga bahay pang nag-aapoy na sa sunog at wala ni isang kayang mag-apula dahil sa pangamba. Kinakain na ng apoy ang mga puno at damo sa kapaligiran. Si Kapitan Binsoy naman ay tinawag ang ilang mga kalalakihan para maging sandatahan niyang poprotekta sa mga mamamayang kanyang inaalagaan. Ang isa sa inyo ay pumunta sa munisipyo para ipanawagan kay Mayor ang nangyayari dito sa atin. Ang ilan, sumunod kay Junjun para paikutan ng barangay hall. Ang mga asawa ninyo, kung maaari makapagluto na makakain ng lahat. Ang iba naman sumama sa akin. Susundan natin ang babaeng tumulong sa akin para muling maging tao. Si Dina, ang bagong salta sa bayang ito ang bayaning magliligtas sa inyong mga kamag-anak na nakagat ng aswang. Kaya niyang maibalik sa normal ang isang tao kaya naman kailangan din natin siyang protektahan. Maliwanag ba? Nagsitanguan naman ang ilang bilang na mga lalaking natira at wala nang hinintay pa na sandali kung hindi sumugod para iligtas si Dina. Si Dina naman ay napunta sa gitna ng kagubatan. Nakapaligid na sa kanya ang mga grupo ng aswang na naglalaway na at isa-isang humahakbang papalapit sa kanya. Mapupula ang mga mata nito at matalim na nakatingin sa kanya. Humugot ng buntong hininga si Dina bago muling ipinikit ang mga mata para ialay ang sarili. Isa-isa naman siyang pinuntahan ng mga aswang para lapain. Subalit ang bawat kagat nagdulot ng malagim na paso sa mga aswang hanggang sa tuloy-tuloy silang nangisay at bumagsak sa lupa at naging normal na tao. Isa namang nakabibinging halakhak ang gumimbal kay Dina. Pamilyar sa kanya yon at nakita niya sa taas ng puno si Dominicong naliligayahan sa nasasaksihan. Kahanga-hanga ang kabayanihang ginawa mo, Dina. Wala akong masabi. Hindi ko inakalang kakayanin mong ialay ang sarili mo para sa nakararami. Matutuwa sa iyo ang ninuno mong babaylan. Manahimik ka! Ikaw ang dahilan nito.
Nang hawakan mo ko, nagkaroon ako ng kapangyarihang gawin silang muling tao. Nakakatawa ka. Hindi ka ba nagtataka? Nahawakan mo rin ako, pero aswang pa rin ako. Nagagawa mo ba talaga silang maging taong muli? O nakukuha mo lamang ang itim na puwersa mula sa kanila? Anong ibig mo sabihin, Dominico? Wala ka bang ibang nararamdaman? Simula nang mahawakan mo ko, pakiramdam ko na bawasan ang kasamaan ko. Dahil kinakausap pa kita kahit kayang-kaya na kitang patayin ngayon. Pero parang mas nasisiyahan akong masaksihan ang mangyayari sa'yo, Dina. Lalo na kapag naipon na sa'yong lahat ang kadilimang kinuha mo sa mga aswang na yan. Anong sabi mo? Hindi totoo yan! Anong hindi, Dina? Isa sa mga oras na ito, magiging kagaya na kita. O baka nga mas malala pa. Maya-maya isa ka na ring halimaw. Isang aswang! Hindi mangyayari yan! Mabuti pang mamatay na lamang ako kaysa mabuhay ng isang halimaw! Tumalsik ang lahat ng aswang na nakapalibot kay Dina. Tumakbo siya palayo ngunit sinundan pa rin ang mga natitirang aswang, pati na rin ni Dominico. Pinagsasangga ni Dina ang mga aswang na lumalapit sa kanya hanggang sa wala nang natira. Natigilan siya nang makita ang sariling refleksyon sa dagat. Lumala ang pangamba niya nang luminaw na ang kanyang paningin at kasunod ay ang pagtunog ng kanyang malulutong na buto na naglalagutukan para mag-iba siya ng anyo. Anong nangyayari sa akin? Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng maging aswang. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Dina. Totoo ang sinasabi ko. Hindi pagkansela sa aswang ang kapangyarihan mo. Hinihigop mo lamang mula sa kanila ang pagkaaswang at iniipon sa'yo. Ngayon, makikita mo ang iyong sarili na unti-unting nagiging nilalang na pinakakinasusuklaman mo. Naging mapula ang mga mata ni Dina. Ang mga kagat na mula sa aswang na sumugod sa kanya kanina, pati na rin ang mga kalmot nito ay unti-unting nangitim at nabuong muli. Tumulis ang kanyang tenga at nagkaroon siya ng ibang klasing pakpak. Humaba ang kanyang mga kuko na siyang sumira ng kanyang sariling damit dahil tuluyan na siyang nag-iba ng anyo. Nagsigawan naman ang mga taong kanina lamang ay aswang. Nagsitakbuhan sila palayo at naiwan doon si Dominico na panay ang tawa ng malakas. Sa wakas, nangyari na ang aking plano. Hindi nga kita napatay, Dina. Pero para ka namang isinilang na bagong nilalang. Isang nilalang ng kadiliman. Kung dati nililigtas mo mga tao, ngayon, ikaw mismo ang papatay sa kanila. Magkasama natin paghaharian ang mundong ito at pasusunurin ang mga tao na mabuhay sa takot sa atin. Huwag kang makinig sa kanya, Dina! Ako ito, si Kapitan Binsoy! Alam kong may kabutihan dyan sa puso mo at hindi ka papayag na maging isang halimaw na papatay ng mga tao. Labanan mo ang kadilimang namamayani sa katawan mo! Kontrahin mo! Kapitan, masyado kang nagpapatawa at talagang sumunod ka pa rito? Bakit? Gusto mo bang muli kang maging aswang? Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa ko sa'yo. Sigurado ako nagtatago lang sa loob mo ang pagiging aswang. Sa oras na tawagin kita, magigising muli sa iyo ang dugong natatakam sa laman ng tao. Manahimik ka kung sino ka man! Hindi mo na ako maluloko! Kahit mag-anyo ka pang aso kung ano, hindi mo na ako magagawa pang isang aswang! Sigurado kung ililigtas kami ni Dina sa anumang binabalak mo! Pwede ba? Masyadong malaki ang tiwala mo sa babaeng hindi mo naman lubusang kilala. Ikaw nga na nagkukunwaring mabait ay munti ka na rin siyang patayin kanina. Sigurado kung makakaya niya rin gawin yun sa'yo. Ano pang hinihintay mo, Dina? Sumunod ka sa aking lumikha sa'yo. Patayin mo ang nagbabait-baitang kapitan na yan. Ngayon din sa harapan ko! Lumingon si Dina sa dako nila Kapitan Binsoy. Wala sa sariling naglakad siya papunta sa mga kawawang lalaki. Nag-atrasa naman ang iba at nagsitakbuhan habang si Kapitan Binsoy na lamang ang natitirang matatag na naiwan. Dina, pakiusap! Labanan mo!
Ikaw ang nagligtas sa akin. Kayang-kaya mong iligtas ang sarili mo. Hindi mo kailangan sundin ang utos ng masamang aswang na yan. Hindi kanya naririnig, Kapitan. Sinasayang mo lang ang laway mo. Ako lang ang pakikinggan niya. Nailipat na sa kanya lahat ng kasamaan ng mga aswang na kumagat sa mga taong iniligtas niya. Ngayon, mas demonyo pa siya kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Naniniwala akong hindi ako makakayang patayin ng babaeng ito. Dina, gumising ka. Naghihintay sa iyo ang iyong inay, si Apong Miling. Kaya halika na. Bumalik na tayo sa bahay ninyo. Dina! Huwag mo kong tawagin sa pangalan yan. Malagom na boses ang nagmula sa bibig ni Dina. Kasabay ng pagsakal niya kay Kapitan Binsoy. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa kapitan, habang si Dominico ay panayang tawa sa gilid. Wala akong pakialam sa kanya at lalong-lalo na sa inyo. Tatapusin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Dina, pakiusap. Makinig ka sa akin. Hindi ikaw ito. Mabuti kang tao. Unang kita ko pa lang sa inyo ng iyong inay ay hindi na ako nagdalawang isip na tulungan kayo. Hindi ko alam na albularya siya at may angkin ka namang kapangyarihan. Tinanggap ko kayo sa bayan namin dahil alam kong may mabuti kayong puso. Pakiusap, Dina. Huwag kang makinig sa kasamaang bumabalot sa iyo. Pakawalan mo ang sarili mo. Tumahimik ka. Sawang-sawa na ako sa mundong ginagalawan ko. Puro na lamang kayo pakinabang. Gusto niyo lamang ako dahil sa kakayahan ko. Hindi na ako nabuhay ng normal at malaya. Hanggang sa huling hantungan ng buhay ko, kailangan kong isugal ang lahat. Kapalit ng mas igabubuti na nakararami ay kailangan kong iaalay ang sarili ko. Anong klaseng buhay ito kung nabubuhay ako para sa iba? Mabuti pang maging aswang at kainin kayong lahat kaysa kayo ang kumain sa akin. Inilabas ni Dina ang pangil niya at akmang lalapain na ang kapitan nang may magsalita sa likuran nito. Naroon pala si Junjun at si Apong Miling na sumunod din sa kanila. Anak, huwag mong gawin ito. Kung gusto mong pumatay, ako na lang. Total akong may kasalanan itong lahat. Hinayaan ko ang ninuno nating babayla na ipamana sa iyo ang kakayahan niya. Patawarin mo ko, anak. Bitiwan mo na ang kapitan at ako na lamang ang patayin mo. Hindi, Dina. Huwag kang makinig kay Apong Miling. Junjun, bakit ba kayo narito? Hindi ba't ibinilin ko na huwag kayong aalis? Bakit pa kayo sumunod dito? Hindi mapakali si Apong Miling. Tumakas siya kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang sundan siya. Tumahimik na kayong lahat. Bakit pa kayo nagtatalo-talo kung pwede naman kayong patayin lahat ng alagad kong si Dina? Sige na, Dina. Magpakitang gilas ka sa akin. Patunayan mong ang dugo na ng kadiliman ang dumadaloy sa'yo. Patayin mo na silang lahat. Masyado na silang maingay. Anak, huwag ka makinig sa kanya. Huwag mo siyang sundin. Dina, pakiusap. Junjun, gumawa ka ng paraan. Kulin mo ang kapitan. Huwag kang lalapit dito, Junjun. Sinasabi ko sa'yo, mawawalan ka ng trabaho kapag sinunod mo si Apong Miling. Itatakwil kita. Tumahimik na kayo. Mabuti pa, ako na lamang ang papatay sa iyong ina, Dina. Sige na, patayin mo na ang kapitan. Nilapitan ni Dominico si Apong Miling. Sinubukan pa siyang labanan ni Junjun, ngunit hinawi lang siya ng malakas na halimaw dahilan para tumalsik siya sa malaking puno at mawala ng malay. Kinapitan naman ni Dominico ang leeg ni Apong Miling, saka inangat sa ere. Napakatagal kong hinintay ang pagkakataong nito, Apong Miling. Mapapasakamay ko pala talaga kayo pareho. Hindi na baling naubos ninyo mga kasamaan ko. Ang mahalaga, mapapatay na kita. Huwag ka mag-alala dahil ako na ang bahala sa iyong anak. Palalakasin ko si Dina at bubusugin ang mga laman loob ng tao. Papatay namin ang lahat ng mga ginamot mo. Pakiusap, huwag ang anak ko. Ako na lang, Dominico. Huwag mo nang idamay pa si Dina. Huli na ang lahat. Kaya magpaalam ka na sa iyong anak kahit na hindi ka na niya nakikilala. Anak, Dina, tandaan mong mahal na mahal kita.
Huwag kang tutulad sa akin na kinakain ng pangamba. Lumaban ka! Ipinikit ni Apong Miling ang kanyang mga mata, saka tinanggap na ang pagkatalo. Umabot na sa kanyang namumutlang mukhang itim na ugat ng kamatayan. Ngunit mas naunang bumagsak sa lupa ang katawan ni Dominico kesa kay Apong Miling. Bago mawala ng hininga ang matandang babae, nakita niya pa si Dina na nagbalik sa normal nitong anyo na pumatay kay Dominico. Hawak-hawak ni Dina ang puso ni Dominico habang salo-salo naman ang sariling ina na unti-unti niyang ibinaba sa sahig. Si Kapitan Binsoy naman ay umuubo-ubo pa at naghahabol ng hininga habang pinagmamasdan ng mag-ina sa kanyang harapan. Inay, gumising ka! Inay! Pakiusap! Pakinggan mo ako! Inay, wag mo akong iwan! Inay, patawarin mo ako! Pasensya ka na kung hindi ko nalabanan kaagad ang lahat! Inay ko! Dina, halika na. Umalis na tayo rito. Gigisingin ko lamang si Junjun. At ano, iiwan natin si inay dito? Ganyan ba kayong mga tao? Walang utang na loob? O galit pa rin kayo sa amin ni inay dahil dinala namin sa kapahamakan ng bayan ninyo? Mabuti pa kayo na lamang ang umalis. Kami ni inay ay aalis na at magpapakalayo-layo. Yun naman ang gusto niyo mangyari, hindi ba? Hindi totoo yan, Dina. Makinig ka sa akin. Hindi natin iiwan ang iyong inay dito. Dadalhin namin siya ni Junjun sa bahay ninyo. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para kay Apong Miling. Tama. Nailigtas ko kayo. Baka masagip ko rin si inay. Susubukan ko. Baka nawalan lamang siya ng malay o kung ano. Inay, kumapit ka, narito na ako. Napatay ko na ang mga aswang, pati na rin si Dominico. Napagtagumpayan ko ng maghari sa katawang ito. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Ilang beses pang sinubukan ni Dina na buhayin si Apong Miling. Subalit tuluyan na siyang napaluwa habang nakatingin kay Kapitan Binsoy na para bang nagsusumbong siya rito. Gising na rin si Junjun at nakatayong pinagmamasdan si Dina na puno ng awa. Mabuti pa, puntahan natin si Lola, Dina. Baka alam ni Lola kung paano maililigtas si Apong Miling. Tara na sa bahay. Nagpresenta na si Junjun na buhatin si Apong Miling, habang si Kapitan Binsoy naman ay nasa kanilang likuran at pinagmamasdan ng kaawa-awang si Dina na nilalamig na. Hinubad ni Kapitan Binsoy ang kanyang jacket upang ibigay sa dalagang patuloy pa rin sa pag-iyak. Mabubuhay pa naman si inay, hindi ba, Kapitan Binsoy? Hindi ako sigurado, Dina. Pero napatay mo si Dominico kanina bago niya tuluyang mapatay ang iyong ina. Umasa na lamang tayo magiging ayos ang lahat. Kung papano man ang iyong ina, baka dahil sa katandaan. Bakit ba napakatapat mo, Kapitan Binsoy? Ni hindi ka man lang magsinungaling para paniwalain akong mabubuhay si inay. Ginawa kong lahat para protektahan kayo. Ito na lamang ang inihiling kong kapalit. Bakit pinabayaan niyo pa ang kaisa-isang taong importante sa akin? Bakit hindi ninyo pinrotektahan si inay? Pasensya ka na, Dina. Hindi ko rin masisi ang iyong inay dahil gusto niyang patayin mo siya kapalit ng kaligtasan ko. Kasalanan ko rin. Kung hindi siguro ako naging pabaya ay hindi darating sa ganito ang lahat. Hindi. Kung ganito lang ang magiging wakas ni inay, sana hindi na lang namin nilisan ang dati naming bahay. Nang sa gayon ay wala ring nasaktan ni isa sa inyo. Tama kayo. Kami ang dahilan nitong lahat. Pero hindi ko matatanggap na mawawala si inay. Sana ako na lang. Baka may misyon ka pa sa mundong ito, Dina. Saksi ako sa kakaiba mong kakayahan at hindi ko inakalang makokontrol mo ang kadilimang hinigop ng iyong katawan. Tama nga siguro ang iyong ina. Mabuti kang tao. May mabuti kayong puso. Hindi ako nagkamali sa hatol sa inyo at hindi ako nagsisising tinanggap ko kayo sa bayan namin. Kung iyo lamang mamarapatin, nais ko pa kayong manatili sa lugar na ibinigay ko sa inyo. Hindi ninyo kailangang umalis. Gagantihan ko lahat ng kabayanihang ginawa ninyo sa lahat ng taong nasasakupan ko. Pangako,
At nasisiguro kong ganun din ang gagawin ng lahat ng tao. Pero doon nagkakamali si Kapitan Binsoy. Nang makarating sila sa bahay nila sa Tanawan, pinagtitinginan si Dina ng mga tao. Ang ilan ay nagtatago sa kani-kanilang mga bahay at ang iba ay nagbubulong-bulungan. Ang isa ay sumigaw kung ano raw ang ginagawa pa ng babaeng halimaw sa bayan nila. Anong klaseng tanong yan? Wala ba kayong utang na loob? Siya ang nagligtas sa ating lahat. Hindi siya masamang tao. May kumontra na isa at nagsabing nakita raw nila kung paano nito muntikang patayin si Kapitan Binsoy. At marapat lamang daw ang nangyari sa inay nito dahil isang sumpa si Dina. Tumahimik na kayo. Kung masama siyang tao, hindi ko siya isasama rito. Siya ang nagprotekta sa atin laban sa mga aswang. Marapat lang na tumanaw tayo ng utang na loob. Gagantihan ko sila sa mga kabutihang ginawa nila sa atin at patutuloyin ko sila sa isang maayos na tirahan. Pansamantala ay pupunta muna kami kina Junjun para dalhin si Apong Miling ng magamot ito. Kayo, magpahinga na lamang muna dahil masyado nang naging mahaba ang araw na ito para sa atin. Dina, Junjun, halina kayo para maagapan pa natin si Apong Miling. Magagamot pa naman natin siya, hindi ba Junjun? Titignan natin, Kapitan. Sa tingin ko lamang may koneksyon ng lola ko at ang inay ni Dina. Marahil may mana ring kakayahan ng aking lola mula sa ninunong babaylan. Baka may paraan para makausap niyang ninuno namin at bigyan ng lakas pa ang kawawang si Apong Miling. Kung ganun umaasa ako mabubuhay pa ng mas mahaba si Apong Miling. Nais kong makita niya mga kabutihang isusukli ko sa pagiging mabuti niya sa atin. Tayo na at lumalalim na ang gabi. Hindi na ako sasama sa inyo. Natigilan naman sa paglalakad sina Kapitan Binsoy at Junjun na ngayon medyo nangangawit na sa pagbuhat kay Apong Miling. Anong ibig mo sabihin, Dina? Kayo nang bahala kay inay. Siguraduhin yung magiging ayos siya. At saan ka naman pupunta, Dina? Baka kailanganin natin ang kakayahan mo para mapagaling ang iyong ina. Bakit ka aalis? Wala akong kakayahang bumuhay o magpagaling. Ayoko namang makita si inay na nawawala ng buhay pagkatapos nating gawin ang lahat. Nasisiraan ka na ba ng bait, Dina? Hindi ba't mas magandang ang gawin natin ang lahat ng ating makakaya kaysa sumuko na lang? Sumusuko ka na ba? Hindi. Dahil unti-unti ko na rin kayong hindi nakikita. Mabuti pa na umalis na ako dahil nararamdaman kong may nag-aapoy sa dibdib ko. Baka kapag nagalit ako ay mabuhay muli sa akin ang pagkaaswang at muling makapagdala pa ako ng gulo sa lugar na ito. Dina, uminahon ka. Katulad ng nagawa mo kanina. Kaya mo pa ring labanan yan. Sumama ka na sa amin at sabay-sabay nating panuorin ang paggaling ng iyong inay. Sabihin niyo na lang kay inay na patay na ako kapag nagising siya. Dina, sa tingin mo ba matutuwa ang iyong inay kapag sinabi namin yan sa kanya? Baka gustuhin niya na lamang na mamatay muli. Bakit bang hirap mong pagsabihan? Makinig ka naman sa amin. Makinig kayo sa hinaing ng mga inosenteng mamamayan sa bayan na ito, Kapitan. Mapanganib na ako noon pa man. Nakita niyo ang mga mukha nila kanina. Takot sila sa akin. At baka isa nga sa mga araw na ito'y manumbalik ako sa pagiging nilalang ng dilim na siyang labis kong kinatatakutan. Napatay ko nga ang lahat ng aswang. Pero natira ako. Isa pa rin akong aswang, Kapitan Binsoy. Mali ka, Dina. Hindi lang ikaw ang aswang kung hindi kami rin. Kung tama ang sinasabi mo, baka nga nagtatago lang sa amin ang pagiging aswang kaya kailangan ka ng bayang ito. Ikaw lang ang may kayang kumontrol sa amin. Dina, kung naiimpluwensyahan ka ng mga nasabi ko noon, kalimutan mo na yun. Nasabi ko lang yun dahil hindi kita lubusang kilala. Ngayon alam ko na ang laman ng puso mo at naniniwala ako sa magagawa mo. Kalimutan niyo na ako. Huwag kayong umasa sa akin. Umasa kayo sa sarili niyong magagawa. Basta, kayo nang bahala sa aking inay. Kung dumating man ang pagkakataong masolusyonan ko ang tungkol sa pagkaaswang ko, babalik ako sa inyo. Hindi naman ako tuluyang mawawala. Nasa paligid pa rin ako kung dumating ang araw na kailanganin niyo ako ng lubusan. Pero pansamantala, kailangan ko munang lumayo. Muling sinulyapan ni Dina ang kanyang ina.
Maging si Kapitan Binsoy at Junjun na kapwa may lungkot sa mukha. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa amin ni Inay, Kapitan. Kayo na ang bahala sa kanya. Junjun, aasahan kita sa bagay na ito. Paalam sa inyo. Sige, kung buo na ang desisyon mo at hindi ka na mapipigilan, mag-iingat ka na lang, Dina. Pangako, gagawin namin ang lahat para mabuhay ang iyong inay, Dina. Hanggang sa muli. Pinilit nang umiti ni Dina sa dalawang lalaki. Bago tuluyang umalis, si Kapitan Binsoy naman at Junjun ay nagmadali nang magtungo sa bahay ng lola ng binata. Agad nilang dinala roon si Apong Miling para gamutin. At sa tulungan ng babaylan, muli itong nagkaroon ng hininga. Subalit ang kapalit ay ang pagkabulag ng mga mata. Katulad na lamang ni Dina na kasalukuyang naninirahan sa mataas na bundok. Mas pinili niyang magkaroon ng kapansanan kaysa makita ang sarili niyang namumuhay bilang isang halimaw. Wakas!